Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong malaganap na YouTube channel na kinagigiliwan ng lahat ng mga adik sa inyong programa. Pero bago ako magsimula ng kwento ko ay gusto ko munang magpasalamat sa matalik na kaibigan na nag-translate ng sulat ko mula sa Braille. Hindi kasi makakarating ang sulat ko kung hindi dahil sa kanya. Walang pinipili ang pakikipagrelasyon. Mahirap ka man o mayaman, kasambahay at amo, guro at mag-aaral, may kapansanan o wala. Yan po ang tema ng kwentong ibabahagi ko sa inyo. Ako po si Jovi. Sumulat po ako sa inyo upang mag-share ng kwentong pag-ibig ng isang bulag na katulad ko. Matagal na po itong nangyari, siguro ay noong mga 2008 pa. Oo, maraming taon na po ang lumipas pero tandang-tanda ko pa rin. At aaminin kong nagpapakilig pa rin sa akin ang kwentong ito hanggang sa ngayon. Sa totoo lang ay hindi ako nagkaka-interes sa pag-ibig. Siguro dahil bata pa akong maituturing noon. At saka hindi na rin ako umaasa noon na may magkakagusto sa akin kasi nga ay bulag ako. Akala ko nga hindi magbabago ang aking pananaw pero nagbago ang lahat nang tumungtong ako sa sekundarya. Dahil nakatakda ko palang makilala ang isang taong magpapatibok sa aking puso. Papadudot tandang-tanda ko pa ang mga eksena noong araw ng klase. Ano Ate Jovelyn, wala pa ba yung advisor natin? Tanong ko sa aking klase at kaibigang si Jovelyn. Isa siya sa mga una ko naging close simula noong pumasok ako ng high school. Nako Jovi, hindi pa dumarating. Mahigit kalahating oras ng late, reklamo nito. Halata na kasing naiinip na siya ng mga oras na yon. Ganon ba? Sana dumating na ang teacher natin. Malungkot kong wika. Nga pala Ate Jovelyn, paabot naman nung braille ko, nasa loob ng bag ko. Pakiusap ko pa sa kanya. Naramdaman kong binuksan ni Jovelyn ang aking bag. O heto ang braille mo. Salamat, ang sabi ko sa aking kaibigan. Samantala naramdaman kong may palapit noon sa amin. Kahit kasi hindi ako nakakakita ay sobrang malakas naman ang aking pakiramdam. Agad akong lumingon sa gawi kung saan ko siya naramdaman. Bakit Cesar? Tanong ko sa kanya. Anong kailangan mo? Natawa ito at alam kong namangha dahil nahulaan ko na siya ang lumapit sa akin. Ano? Nakakakita ka na? Ang biro pa nito sa akin. Napangiti ako. Ayan ka na naman Cesar nangaasar ka na naman eh. Pero ayos lang sa akin ang pangaasar ni Cesar kasi close naman kami. At saka sanay na ako sa ugali niya. Alam mo Cesar, kapag nagsimula ka na namang mang-asar dyan bibigwasan na kita. Pagtripan ba naman si Jovi? Ang sabi ni Jovelyn sa mapangasar kong kaibigan. Nagtatanong lang naman ako ha. Anong masama sa sinabi ko? Ang sabi niya kay Jovelyn. Pagkatapos ay bumaling ulit siya sa akin. Sayang naman Jovi. Hindi mo nakikita ang kagwapuhan ko. Ang wika nito. Natawa lamang ako. Hindi talaga matatawaran ang lakas ng self-confidence ng aking kaibigan. Anong sabi mo, gwapo ka? Ibang ka ba? Dapat pala dalhin ka sa mental hospital dahil baliw ka. Natatawang balik ni Jovelyn kay Cesar. Ang chuchusin nyo naman, kaya tuloy wala kayong mga boyfriend. At saka hindi ako baliw, gwapo talaga ako. Pangaasar pa niya sa amin. Nagtawanan kaming dalawa ni Jovelyn ngunit agad na naputol yon nang may naramdaman akong pumasok sa loob ng silid-aralan namin. Hindi ko man siya nakikita pero ramdam na ramdam ko ang lakas ng kanyang presensya. Good morning class, ang sabi ng boses na lalaki. Nakakapasok lamang sa aming silid. Agad namang bumati ng good morning ang buong klase. I'm Teacher Roman and I will be your temporary advisor for now. Pakilala pa nito.
Pero aaminin ko na kahit boses pa lamang ang naririnig ko ay humahanga na kaagad ako sa kanya. Nahihiya man akong isipin noong una pero parang na love at first sound ako sa kanya. Ang ganda naman ng boses niya. Ano kayang itsura niya? Pabulong kong tanong kay Joelyn patungkol sa aming substitute teacher. In fairness, ang pogi ni Teacher Roman. Naku Jovi, kung makikita mo lang siya ngayon, sigurado akong tatambling yung puso mo sa kanya. Bale kung ikukumpara siya sa artista, kamukha niya si Ding Dong Dantes. Kung makapag-describe ka naman, akala mo alam kong itsura ni Ding Dong Dantes. Puna ko. Nagpatuloy naman si Joelyn. Bali matangos ang ilong niya, maganda ang mga mata niya, kissable lips. Basta gwapo si Teacher Roman. Yun na, ang sabi pa niya sa akin habang dinidescribe ang tagline na kagwapuhan ni Teacher Roman. Aware ako class na narito sa section na ito ang mga visually impaired students. Itaas ang inyong mga kamay. Agad naman akong nagtaas ng kamay. Alam kong marami-rami kaming mga visually impaired pero laking gulat ko nang bigla akong tapikin sa balikat ni Teacher Roman para tanungin. Ikaw, anong pangalan mo? Jovi po sir, magalang kong sagot sa kanya. Maganda ka. Pwede kang gawing muse ng klaseng ito. Ang puri naman niya sa akin. Kahit na hindi ko nakikita ay ramdam kong umiti siya sa akin. Nako po sir, thanks po, ang sabi ko habang kinikilig deep inside. Si Jovi Tulin, nasabihan lang na maganda, umaba na ang buhok. Huwag mong seryosohin, nagbibiro lang si sir. Narinig kong pangaasar pa ni Cesar sa akin. Nagtawanan tuloy ang buong klase. Hindi ko man nakikita pero alam kong nag-blush ako ng mga oras na yon. Class, hindi ako nagbibiro, maganda talaga si Miss Tolin. Sir, si Joelyn maganda rin po ba? Pangasar pa ni Cesar. Maganda rin, sagot ng aming guro. Sir, ngayon ko lang po nalaman na wala pala kayong taste. Joke lang po sir. Natatawang wika ni Cesar kay Teacher Roman. Nagtawanan muli ang buong klase. Ikaw talaga Cesar, tsetsinelasin ko na yung pagmumukha mo. Napipikong wika ni Joelyn sa alaskador naming kaibigan. O tama na yung asaran na yan, mag-behave na kayo kasi mga high school na kayo. Anyway, masaya ako dahil ang section ninyo ang hahawakan ko for the next 5 months. Actually, dapat si Mrs. Halandoni ang magiging advisor ninyo kaso nag-maternal leave siya kaya ako muna ang hahawak sa inyo. Ako rin ang magiging math teacher ninyo and don't worry, mabait akong teacher. I hope na sana mabait din kayo. Huwag niyo akong bibigyan ng sakit ng ulo ha, pahayag ni Teacher Roman sa buong klase. Papadudod sa unang araw pa lamang ni Teacher Roman sa aming klase ay gano'n na lamang ang paghangang naramdaman ko sa kanya. Ewan ko ba pero para akong nagayuma. Pero syempre hindi ko pinahalata ang mga nararamdaman ko. Ayaw ko kasing mabuli ng mga kaklase ko noon. Ngunit minsan ay hindi ko maiwasang makahalata ang mga kaibigan ko. Lalong-lalo na si Ate Joelyn. Pero dahil sa kaibigan ko siya ay nagkunwari na lamang siya na hindi niya alam. Sa kabilang banda ay lalong humanga ako kay Teacher Roman dahil sa dedikasyon niya bilang isang guro. Masipag, mabait, maalaga at mahaba ang pasensya niya. Kaya hindi katakatakang maraming estudyante ang napamamahal sa kanya. At isa na ako doon. Nagpatuloy ang paghanga ko kay Teacher Roman hanggang sa nauwi yon sa pagkagusto. Inaamin kong naging crush ko ang aking guro. Noong una ay tinago ko ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero hindi ko rin natiis kaya naman nakahalata na ang buong klase. Kasama na ang mga kaibigan ko. Samantala dumating ang araw ng birthday ni Teacher Roman. At naghanda ng sorpresa ang buong klase para sa kanya. Ako rin ay may hinandang sorpresa at umaasa akong magugustuhan yon ng aking pinakamamahal na guro. Maya-maya ay sumenyas na ang isa kong kaklase na parating na ang aming guro. At nang dumating si Teacher Roman, agad na bumati at
si kantahan ng happy birthday song ang buong klase. Nagulat naman ako sa inyong class. Anyway, upo na kayo. Natutuwang wika ni Teacher Roman sa amin. Maraming salamat sa inyong mga pagbati, na-touch naman ako. Pagpapatuloy pa niya. Teacher Roman, para sa inyong birthday cake na ito. Ang wika ni Joely na siyang may hawak ng cake. Wow, talagang pinaghandaan ninyo ang birthday ko ha? Natutuwang wika ni Sir Roman. Opo sir, nag-contribute po ang buong klase para sa birthday cake ninyo. Pagmamalaki pa ni Cesar. Sir, ihipan niyo na po yung kandila, ang sabi ng isa naming kaklase. Pero bago niyo po hipan ng kandila, mag-wish muna kayo. Teacher Roman, dagdag naman ni Joelyn. Parang may binalong si Teacher Roman at pagkatapos noon ay hinipan niya ang kanyang mga kandila sa birthday cake. Naghiyawan at nagpalakpakan naman ang buong klase. Samantala habang abala ang mga estudyante sa kanilang presentation kay Teacher Roman ay sinamantala ko naman ang pagkakataon na lumapit sa kanya para iabot ang aking munting regalo. Teacher Roman, para po sa inyo. O Jovi, ano ito? Tanong niya sa akin. Sulat ko po sa inyo, pinagpuyatan ko po yan. Naramdaman kong umiti naman sa akin si Teacher Roman. Talaga? Naku, salamat Jovi. Babasahin at iingatan ko ito. Alam mo Jovi, nasa akin pa rin yung mga nauna mong sulat na ibinigay sa akin. Natouch ako sa mga sulat mo, ang wika pa niya. Salamat po Teacher Roman. Nagpatuloy siya. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa iyo kasi kayo ang naging inspirasyon ko. Kaya ako ipinagbubuti ang pagiging guro ko sa inyo. Salamat ulit sa sulat mo ha. Hayaan niyo sir, hindi pa yan ang una at huli kong sulat sa inyo. Pangako ko sa kanya. Ang sweet mo naman Jovi, ang sabi ni Teacher Roman. Halos pumalakpak naman ang aking puso sa galak. Sa kabilang banda habang nasa kantin kami ay nagkikwentuhan kami ni Joelyn habang kumakain. Hanggang sa may itanong siya sa akin. Jovi, tapatin mo ko. May crush ka kay Teacher Roman no? Siyempre nagulat ako sa kanyang tanong at pinilit kong itago ang totoo kong nararamdaman para sa aming guro. Ha? Ikaw ate Joelyn ha? Gumagawa ka ng usap. Madalas mong bigyan ng sulat si Teacher Roman. Bukod sa naikwento mo sa akin na madalas kayong magtawagan. Hay nako, malisyosa ka talaga. Kung madalas kaming magtawagan nag-isip ka naman kaagad ng kung ano. Natatawa kong wika sa aking kaibigan na intrigera. Crush mo si sir no? Panunukso pa niya sa akin. Huwag kang maingay. Saway ko kay Joelyn pagkatapos noon ay ipinagtapat ko na sa kanya ang totoo since magkaibigan naman kami. Oo ate Joelyn, crush ko sa Teacher Roman. Sa totoo lang in love ako sa kanya. Di tama pala ako ng hinala ko. Pagkatapos ay kinuwento niya na matagal na siyang nakakakutob na in love nga ako sa aking guro. Ewan ko ba pero ate Joelyn, nung una ko pa lang siyang makita nagkaroon na kaagad ako ng espesyal na paghanga para sa kanya. Jovi loves Teacher Roman. Kinikilig ako sa inyong dalawa. Excited na wika ni Joelyn. Basta Jovi ha, buong buo ang suporta ko sa iyo. Nang mga panahong yon ay nawalan ako ng hiya at hindi ko na tinago pa ang nararamdaman ko para kay Teacher Roman. Hindi na ako nahiya noon kahit na malaman pa ng buong klase. Yun nga lang kahit na alam na ng buong klase ay hindi ko ipinagtapat kay Teacher Roman na may gusto ako sa kanya ng harapan. Ayaw ko naman kasi na magmukhang cheap at nanliligaw sa lalaki. Pero hindi rin ako nakatagal at nag-decide akong ipahayag na ang nararamdaman ko sa aking guro. Sana magustuhan ni Teacher Roman tong Valentine's gift ko sa kanya. Kinakabahan kong sabi sa aking kaibigan. Wow naman, love letter pala. Plus 3 pieces ng heart-shaped coated cookies. Ikaw na Jovi. Ang wika naman sa akin ni ate Joelyn na buo ang suporta. Sa tingin mo ba'y magugustuhan ni Teacher Roman tong cookies na binik ni Tita Rosie? Tanong ko kay Joelyn.
Oo naman, ang sarap-sarap kaya ng bake cookies ni Sister Rosie. At saka si Teacher Roman naman, tinatanggap niyang regalo kapag galing sa'yo. Sagot niya sa akin. Siya nga pala, nabuking ako ni Ma'am Fati noong isang linggo. Nang ipinabigay mo sa akin yung sulat para kay Teacher Roman. Tinatanong ni Ma'am Fati kung nililigawan mo ba raw si Teacher Roman. Ang sagot ko, oo, dagdag pa niya. Sa pagkakataong yon ay nakaramdam ako ng hiya. Talaga? Naku, sigurado kong makakarating yun kay Teacher Roman. Ano pang mukhang maihaharap ko sa kanya kapag nagkataon? Alam mo ba kung anong reply ni Ma'am Fati? Ang sabi niya, bagay daw kayong dalawa. 23 si Teacher Roman habang 20 ka naman. Tapos ang sabi niya, mabait daw at binata pa si Teacher Roman. Kaya daw perfect daw kayong dalawa. Pagpapatuloy pa ni Joelyn. Ate Joelyn, hindi ko na ibibigay ito kay Teacher Roman. Agad namang tumutol siya sa aking sinabi. Ano ka ba, Jovi? Ibigay mo na yan. Sayang yan kung hindi mo ibibigay. Kasi tiyak na alam na ni Teacher Roman na may gusto ko sa kanya. Si Ma'am Fati pa medyo madaldal yun. Tiyak na naikwento na niya sa buong faculty. Pag-aalala ko. Huwag kang mahiya. Walang masama kung ipagtapat mo man ang nararamdaman mo para kay Teacher Roman. Kung ako sa'yo, ipaglaban mo ang pag-ibig mo sa kanya. Payo pa sa akin ng aking kaibigan. Kaso hindi ko pa rin maiwasang mahiya at matakot. Sa palagay mo ba, Ate Joelyn, mamahalin ni Teacher Roman ang isang bulag na tulad ko? Lalong pinalakas niya ang loob ko. Oo naman. Sa pag-ibig naman walang kapakapansanan. Maging sino ka man, normal ka man o may kapansanan, kapag pinana ni Cupido ang puso ng dalawang tao, wala silang ligtas sa pag-ibig. Sagot niya sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako. Sana mahalin ako ni Teacher Roman. Tanging nasabi ko noon sa aking sarili. Puno naman ako ng pag-asa noon, Papa Dudut. Samantala pagdating sa loob ng faculty room ay nakita ko kaagad si Teacher Roman. Samantala ay nagpaiwan na lamang si Joelyn sa labas para bigyan kami ng privacy ng aking pinakamamahal na guro. Sir, good morning po. May ibibigay po sana ako sa inyo. Heto po. Nauutal kong sabi sa kanya. Narinig kong tumayo naman si Teacher Roman para alalayan ako. Good morning din. Wow, bigay mo sa akin to. Sulat at saka 3 pieces heart-shaped cookies. Naku, salamat. Valentine's gift ko po yan sa inyo. Alam kong natuwa ang aking guro sa ibinigay kong regalo sa kanya. Nabasa ko na pala yung sulat mo sa akin. Yung ikaw lamang at saka yung tunay na mahiwaga ang pag-ibig. Nagustuhan kong lahat yon. Hindi ko alam na magaling ka palang sumulat ng tula. Masayang pahayag niya sa akin. Siyempre nagpasalamat ako sa kanya dahil na-appreciate niya ang mga efforts ko. Pakiramdam ko nga, Papa Dudut, ay para akong lumutang sa alapaap pagkarinig ko sa mga papuri ni Teacher Roman sa akin. Pero hindi ko alam na saglit ko lang palang mararamdaman yon dahil pagkatapos noon ay may tinanong siya sa akin. Jovi, total naman wala yung mga kasama kong teacher dito sa loob. Magtapat ka nga sa akin. May gusto ka ba sa akin? Diretsang tanong niya sa akin. Hindi ako nakasagot noon. Sabi ko na nga ba't makakarating kay Teacher Roman ang totoo. Papa Dudut, sobra talaga akong kinabahan noon. Kahit nabulag ako ay ramdam ko ang reaksyon ng aking guro. Naikwento kasi sa akin ni Miss Fati na may gusto ka raw sa akin, pero syempre gusto ko na sa'yo manggaling yon. Huminga muna ako ng malalim bago nagpatuloy sa pagsasalita. Teacher Roman, oo, may gusto ako sa inyo. Sa totoo lang parang in love na ako sa inyo. Nahihiyang pag-amin ko sa kanya. Naiintindihan kita, Jovi. Natutuwa ako sa nararamdaman mo para sa akin, pero hindi mo ba naisip na hindi maganda sa paningin ng ibang tao na ma-inlove ang isang estudyante sa kanyang guro? Seryoso niyang sabi sa akin.
Sa puntong yon ay bumagsak na ang kalooban ko. Bagamat maayos naman ang pagkakasabi ni Teacher Roman, ramdam ko pa rin ang sakit dulot noon. Patawad po sir, yun na lamang ang tangi kong nasabi. Huwag kang mag-sorry Jovi. Kung mahal mo talaga ako ay huwag kang mahiyang ipaglaban yon. Tandaan mo Jovi na walang imposible sa mundo. Walang imposible sa pag-ibig. Sa ngayon ay hindi ko pa masasagot ang pagmamahal mo sa akin pero hindi ko sinasara ang sarili ko sa posibilidad. Sa ngayon ay mag-aral kang mabuti. Gawin mong inspirasyon ang pagmamahal mo sa akin sa pagkamit mo sa mga pangarap mo. Kasi ako ginamit kong inspirasyon ang pagmamahal ko sa mga estudyante ko para maging mabuting guro sa inyo. Ang wika niya sa akin. Nang marinig ko yon Papa Dudut ay muli akong nabuhayan. Sa isip ko noon ay baka may pag-asa pa rin kami. At yun nga, hindi ako nawala ng pag-asa at patuloy lamang ako sa ginagawa ko. Masaya na rin ako dahil na-appreciate ni Teacher Roman ang mga efforts ko para sa kanya. Sa kabilang banda ay nagpatuloy ang pagkagusto ko kay Teacher Roman hanggang sa huling taong ko sa sekundarya. Siya pa rin ang nagpapaligaya sa puso ko. Pero si Teacher Roman ay hindi siya nagtapat ng anumang pag-ibig sa akin. Siguro dahil ayaw niyang mabahiran ang reputasyon niya bilang guro at naunawaan ko naman siya. Kaya somewhat ay hindi ko na rin hinintay na sabihin niya sa akin ang nararamdaman niya para sa akin. Yun nga lang syempre deep inside sa puso ko. Umaasa ako na sana ay may pagtingin din sa akin ang guro ko, ang kauna-unahang lalaking inibig ko. Nagpatuloy ang pagkagusto ko kay Teacher Roman. Wala akong pakialam noon kahit ano pa ang sabihin nila sa akin. Madalas pa rin ako magbigay ng mga sulat sa kanya Papa Dudut at minsan kinokontak ko din siya sa Facebook at inaalayan ko pa siya ng tula. Doon din ako sa Facebook madalas magtapat ng pag-ibig sa kanya. Naging ganon ang setup ng panliligaw ko kay Teacher Roman pero syempre hindi rin maiwasan ang mga negatibong komento laban sa amin. Although hindi kami kailanman naging kami ng aking guro ay hindi rin maiwasan na palakihin ang issue ng ibang mga taong naiinggit. Nakarating ang issue sa tagapamuno ng departamento hanggang sa mga magulang ko. Kaya wala akong nagawa kundi ang sumuko na lamang. Halos mapaluha ako sa tindi ng kalungkutan pagkatapos noon. Para bang ikamamatay ko kapag nawala si Teacher Roman sa akin. Mahal na mahal ko siya at handa ko pang ialay ang buhay ko sa kanya. Pero hindi ako naging makasarili at kinontrol ko pa rin ang aking sarili kapag kaharap ko si Teacher Roman. Ayaw ko kasing matanggal siya sa eskwelahan ng dahil lamang sa akin. Lumipas ang Pasko at bagong taon ay bigla na lamang nawala si Teacher Roman. Sobra akong nalungkot noon. Yung ibang mga guro namin ay tikom ang bibig sa bigla ang pagkawala ni Teacher Roman hanggang sa isang araw ay nalaman ko ang kadahilanan. O Jovi, bakit malungkot ka? Alam ko na. Si Teacher Roman no? Tanong sa akin ni Joelyn habang pauwi na kami galing sa eskwelahan. Siyempre, sino ba naman ang hindi malulungkot? Actually, nag-worry na ako kay Teacher Roman eh. Isang linggo na kasi siyang hindi pumapasok. Nagtaka sa akin si Joelyn. Ganun? Hindi mo ba alam ang latest chika? Napabaling ako sa kanyang kinaluluguran. Latest? Anong ibig mong sabihin? Nag-aalala kong tanong sa kanya. May sakit daw si Labs mo. Nakalib siya ngayon 1 buwan. Balita sa akin ng aking kaibigan. Nanlumo ako sa aking mga narinig. Ano? Diyos ko po, ano raw ang sakit? Walang nabanggit si Ma'am Fatty pero ang chismis malala daw ang sakit. Pagpapatuloy ni Joelyn. Diyos ko po, gusto kong dalawin si Teacher Roman. Insist ko sa aking kaibigan. Ate Joelyn, pakiusap samahan mo ko. Huwag ka nang mag-alala, sasamahan kita kina Teacher Roman bukas. Pero hindi natuloy noon ang pagpunta namin kay Teacher Roman. Kinabukasan dahil yung araw na pala yon ang pagdating ng bagyo sa lugar namin. Kaya halos lahat ay nasa evacuation site.
Kanselado din ang klase ng ilang araw dahil ginawa itong evacuation site. Bagamat ligtas naman ang pamilya ko at mga kaibigan ko ay sobra pa rin akong nag-worry para kay Teacher Roman. Kaya nang bumalik ang signal ay agad kong tinawagan ang pinakamamahal kong guro. Hello Jovi, napatawag ka. Sa wakas ay narinig kong muli ang boses ni Teacher Roman. Mangungumusta lang sana ako Teacher Roman. Kumusta na po kayo? Tanong ko sa kanya. Okay naman ako. Nandito ako sa kabilang bayan. Huwag mo akong intindihin. Ikaw, kumusta na kayo dyan? Balita ko malaking pinsala ang inabot ninyo dahil sa bagyo. Agad ko naman siyang binalitaan. Ligtas naman po kami dito sa evacuation site. Sir, ano po bang nangyari sa inyo? Ang sabi sa akin ni Ma'am Fati na ospital daw po kayo at na-confine ng 2 linggo. Narinig kong huminga ng malalim si Teacher Roman sa kabilang linya. Jovi, pasensya na pero hindi ko muna pwedeng sabihin ngayon. Sa mga susunod na araw na lang ha. Ayaw ko kasing mag-alala ka sa akin. Ang sabi pa niya sa akin. Pero sir, sabi ko sa kanya nang nag-aalala. Wala kang dapat na ipag-alala sa akin Jovi, pangako magpapagaling ako para sa iyo. Pangako sa akin ng aking mahal. Ika-9 ng Enero nang malamang ko ang katotohanan. Kaya naman hindi ko talaga mapigil ang aking sarili na mapaluha. Sobra kasi akong nag-alala para kay Teacher Roman. Gusto ko man siyang puntahan at dalawin ay hindi ko magawa dahil bulag ako. Naging labas-pasok si Teacher Roman papadudot sa ospital. Masyado kasing dedikado siya sa pagtuturo kaya napabayaan na niya ang kalusugan niya. Ayon naman sa guro kong si Sir Rivera, umattend daw si Teacher Roman ng seminar ng mga guro. Bagamat naniniwala ako sa guro ko ay hindi ko pa rin maiwasan ang mag-alala. Hanggang sa dumating ang araw na pinakahihintay ko. Ang aming pagtatapos sa senior high school taong 2012. Lahat ay masaya dahil isang hakbang na lamang ay maaabot na namin ang aming mga pangarap. Sa totoo lang dapat ako mag-celebrate kasi kahit na 24 years old na ako at kahit na visually impaired ay nagawa ko pa rin makapagtapos ng high school. Pero sobra akong nalungkot dahil wala si Teacher Roman sa aming graduation. At labis akong nag-aalala noon para sa kanya. Samantala habang kasama ko si Joelyn ay nilapitan kami ng aming advisor na si Sir Junji at masayang kinongratulate sa aming pagtatapos. Tinanong din niya kung anong kurso ang kukunin namin sa college at sumagot si Joelyn ng accountancy habang ako naman ay Bachelor of Secondary Education. Ang sabi ko pa kay Sir Junji na gusto kong maging isang ganap na teacher dahil sobra ako na-inspired kay Teacher Roman na isang uwarang guro. Sir Junji, bakit wala po si Teacher Roman? Kumusta na po siya? Tanong ko sa aking guro. May sakit pa rin siya tugon ng aking guro. Akala ko po nasa seminar siya ngayon. Yun po kasi ang sabi ni Sir Rivera kay Ma'am Fati. Naguguluhan kong tanong. Ang buong akala ko kasi ay okay at magaling na si Teacher Roman pero ang totoo, hindi pa pala. Hindi ba nila sinabi sa iyo ang totoo? Ikaw Joelyn, alam ko na nabanggit sa iyo ni Ma'am Fati ang totoong lagay ni Teacher Roman. Kahit na hindi ko nakikita pero alam kong nataranta si Joelyn sa sinabing yon ni Sir Junji. Ate Joelyn, alam mo yung totoong lagay ni Teacher Roman? Jovi, sorry kung hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Baka kasi sobra kang mag-worry. Nakukonsensyang sagot ni Joelyn sa akin. Huminga na lamang ako ng malalim at muling bumaling sa aming advisor. Sir Junji, malubha po ang sakit ni Teacher Roman? Tanong ko pa sa kanya. Na-overfatigue siya dahil sa kakatrabaho. Naku, dapat na talagang bigyan siya ng award sa pagiging ulirang guro ng taon. Reply ng aking guro. Sir Junji, pwede po bang dalawin si Teacher Roman? Oo naman, pwede mo siyang dalawin sa bahay niya. Naroroon ang Kuya Danny niya, matutulungan niya kayo. Sagot ng aking guro. Nga pala, kailan mo balak dumalaw?
kung gusto mo sumabay ka kina Miss Che at Miss Patty. Dadalaw sila kay Roman bukas yata o sa Makalawa. Ganun po ba? Gusto kong dumalaw sa kanya? Nag-worry na po kasi ako sa kalusugan niya. Ang sabi ko na lamang. O ganito na lang ha. Sasabihin ko kina Miss Patty na gusto mong sumabay. Sasabihin ko na lang sa kanila na i-text kanila kapag aalis na sila. Aniya. Sige po sir, salamat po talaga ng marami. Malungkot kong sabi sa kanya. Pagkatapos ng graduation namin ay nag-decide ulit ako na puntahan si Teacher Roman sa kanyang bahay. Kailangan ko ulit siyang mapuntahan dahil alam kong kailangan niya ng karamay. Samantala hindi ko akalaing magagawa akong pagkaisahan ng mga taong nakapaligid sa akin. Pinagmukha nila akong tanga. Biruin mo. Paniwalang paniwala ako na nasa seminar lamang si Teacher Roman. Pero nasa seminar nga siya pero sa bahay. Sa madaling salita ay may sakit pa rin ang aking mahal na guro. Masakit yun sa akin dahil pinagkait nila sa akin ang isang seryosong impormasyon kung saan ay involve ang taong mahal ko. At ang masama pa kahit yung mga taong malalapit sa akin ay pinaglihiman pa ako. Ang sakit nun. Kaya agad akong dumalaw kay Teacher Roman kasama si Joeline ay kinumusta ko ang lalaking mahal ko. Jovi, ang wika ni Teacher Roman. Muli ako nabuhayan pagkarinig ko sa kanyang boses. Teacher Roman, kumusta na po kayo? Halos maiyak kong wika. Kagagaling ko lang sa sakit, Jovi. Pero huwag kang mag-alala at okay na ako. Ang wika ng aking guro. Bagamat sabi niyang okay lang siya pero iba ang nararamdaman ko sa pagkarinig ko sa kanyang boses. Para bang hirap siyang magsalita at kinakapos ng hininga. Sir, ano po bang nangyari sa inyo? Ano po ba ang sakit ninyo? Na-overfatigue lang ako pero ngayon ay ayos na ako, magaling na ako. Ang wika niya. Siya nga pala, kumusta ka na? Anong course ang kinuha mo ngayon sa college? Usisa pa niya sa akin. BSE po, malungkot kong tugon. Gusto mo palang maging teacher ha? Maganda yan. Natutuwa niyang wika. Opo, gusto ko po talaga maging teacher. Idol ko po kasi kayo Pilit akong sumasaya kahit na nararamdaman kong naghihirap si Teacher Roman sa aking kalagayan. Good luck sa iyo, Jovi ha. Masaya ako para sa iyo. Ang sabi pa niya sa akin. Kahit na hindi ko nakikita ang kanyang reaksyon ay alam kong proud siya sa akin. Sir, natatandaan niyo ba yung sulat ko, yung latest? Tanong ko sa kanya. Oo, natatandaan ko yun. May petsang September 15, 2011. Yun ba? Opo, 6 months ago. Nagtapat po ako ng nararamdaman ko. Nagtapat ng totoo kong nararamdaman sa inyo, Teacher Roman. Gusto ko lang po sanang itanong kung hanggang friendship lang ba tayo o magkakaroon ng promotion. Aasahan ko na po na magiging tapat kayo sa akin ha. Mahina kong wika na tila ba nahihiya pa rin kay Teacher Roman. Narinig kong huminga ng malalim si Teacher Roman bago nagsalita. Friendship lang ang mai-offer ko sa iyo, Jovi. Patawad, pag-amin niya sa akin. Sobra akong nalungkot, papadudot pagkarinig ko sa mga sinabi niyang yon. Patawad, Jovi, kung nasaktan ko ang damdamin mo. Nag-aalalang wika niya sa akin. Bagamat nasasaktan ng aking puso ay nagpretend pa rin akong okay lang sa akin ang lahat. Okay lang po sir, naintindihan ko po. Alam ko pong hindi kayo iibig sa bulag na katulad ko. Hindi naman sa ganon, Jovi. Alam mo napakabait at napakabuti mong tao kaya maraming lalaki ang mas nararapat kaysa sa akin. Wala pa akong balak na mag-asawa sa ngayon. Pero kung ididikta sa akin ang tadhana ay okay lang. Mamahalin ko ang babaeng nakatakda para sa akin. Nangihinayang ng wika niya. Sige po sir, ang sabi ko na lamang sa kanya. Salamat sa pangunawa mo at hangad ko ang tagumpay mo sa pinili mong bukasyon. Tanging hiling ko lamang ay isama mo sa iyong mga panalangin na magampanan ko ng maayos at katanggap-tanggap ang aking responsibilidad sa iyong mga kapwa mag-aaral. Maraming salamat sa iyo, Jovi, ang sabi ni Teacher Roman sa akin. Sana kahit na friends lang tayo, sana wala pong magbago.
Sana ay patuloy niyo pa rin po akong i-entertain kapag tumatawag ako. Sana ay hindi niyo pa rin ako iwasan kapag dumadalaw ako sa school natin. Naramdaman kong hinawakan niya ang mga kamay ko. Huwag kang mag-alala, Jovi. Pangako walang magbabago. Kung may magbago man, ito ay lalo pang ipagtibay ang pagkakaibigan natin. Buksan mo pa rin ang puso mo na magmahal para sa ibang lalaki. Mabuti kang tao, maganda, kaya masasabi kong swerte ang mapapangasawa mo. Ang wika pa niya sa akin. Sige po, hindi ko isasarado ang puso ko na muling magmahal. Yon ang huling salitang binitawan ko bago kami magpaalam sa isa't isa. Ayaw ko nang i-describe kung gaano kasakit yon. Ayaw ko nang maalala. Hindi man kagandahan ang naging resulta ng ginawa kong pagbabaka sakali kay Teacher Roman, ay hindi naman kami nagkaroon ng closure dahil naging magkaibigan kami. Basta ipinaalam ko pa rin sa kanya kung gaano siya kaimportante sa buhay ko. Hindi man naging kami ay suportado ko pa rin si Teacher Roman sa kanyang desisyon. Wala na sa akin kahit na nadurog ang puso ko basta masaya lamang si Teacher Roman. Ganun ko siya kamahal. Lumipas ang maraming taon. Isa na akong guro ngayon sa junior high school habang si Teacher Roman naman ay nakapagtapos ng masters noong 2016 at isa na ngayong principal. Binata pa rin siya hanggang sa ngayon habang ako naman ay concentrated sa aking piniling career. At sa mga curious dyan, yes, matibay pa rin ang friendship naming dalawa. Bilang wakas ay uulitin ko lang na hindi ko pagganap na sinasarado ang pintuan para buksan ang aking puso sa kahit na sinong lalaki. Pero kung hihiling lang ako, gusto kong si Teacher Roman pa rin ang lalaking mamahalin ko at makakasama habang buhay. Walang imposible hanggat hindi pa nakatali sa kasal ang aking guro. Pero sa ngayon ay maligayang maligaya ako sa friendship namin. Muli ay gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga taong nag-encourage sa akin na sumulat sa Papa Dudut Stories sa YouTube. Nagpapasalamat din ako kay Mrs. De Guzman na nanay ni Teacher Roman. Isa siya sa mga nakakaunawa sa kalagayan ko at siya rin ang dahilan kung bakit may Teacher Roman akong minahal. Maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay mo sa aking storya ng pag-ibig, and more power, Papa Dudut, and God bless. Lubos na nagpapasalamat, Jovi. Napakaganda ng kwentong ibinahagi sa atin ni Jovi ngayong gabi at lahat ng tao, normal man o may kapansanan, ay may kakayahang magmahal ng tapat at busilak. Hindi man sila nagkatuluyan pero nakabuti ang pagmamahal ni Jovi kay Teacher Roman dahil ginawa niya itong inspirasyon para patunayan sa lahat na kahit bulag o may kapansanan ng isang tao ay kaya pa rin niyang abutin ang kanyang pangarap. Ang pag-ibig din ni Jovi kay Teacher Roman ang naglabas ng kanyang full potential at na-develop ng husto ang kanyang character para maging isang mabuting tao. Pero malay natin kung sila talaga ang nakatadhana para sa isa't isa, ay gagawa ng paraan ng tadhana para muli silang paglapitin. Sa ngayon ay in-enjoy ni na Jovi at Teacher Roman ang kanilang friendship. Good luck and God bless sa inyong dalawa. Natutuwa kami dito sa Papa Dudut Stories na naabot ninyong pareho ang inyong mga pangarap sa buhay. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-online. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.